Una sa ating mga balita, niyanig ng magkasunod na malalakas na lindol ang Venezuela kung saan daan-daang tao ang sugatan. Samantala mahigpit ng nakamonitor ang DMW at DFA sa sitwasyon ng mga Pilipino sa lugar. Yan ang tinutukan ni Eugene Fernandez. Wala pang Pilipinong naiulat na naapektuhan ng dalawang magkasunod na magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela nitong Miyerkules ng gabi. So the Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng ating Philippine Embassy in Bogota is closely monitoring the situation in Venezuela following nga po doon sa dalawang earthquakes na nangyari. No? As of this writing, wala pa hong tayong reports na natatanggap about casualties ng mga Filipinos. No? Meron ho tayong around 74 Filipinos in Venezuela, and na-advisean po ng ating embahada na to seek shelter safely and to monitor news po para po ma-update sila. Malaking pinsala ang iniwan ng lindol sa iba pang bahagi ng Venezuela, kabilang nasa isang paliparan kung saan kita pa nga ang mabilis na pagtakbo ng mga pasahero. Bukod dyan, nagbagsakan din ang ilang gamit sa loob ng establishmento. Samantala, sapul din sa kuha ng CCTV video na ito ang mabilis na pagguho ng isang bahay dahil sa malakas na pagyanig. Ilang gusali at residential building din ang napuruhan dahil sa lakas ng impact ng lindol. Extendemos nuestras condolencias inmediatas. Agad ding idineklara ni Venezuelan President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa bansa para ma-assess ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol. Kinumpirma rin ni Rodriguez ang pagkasawi ng 32 individual habang aabot naman sa 700 ang naitalang sugatan. Ilang kabuhayan din ang nawala ng supply ng kuryente habang sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa Venezuela. Tiniyak naman ng Venezuelan government ang iba pang tulong sa mga naapektuhan, kabilang na ang food at medical assistance. Ilang bansa na rin ang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa Venezuela, kabilang na ang Mexico, Ecuador at Dominican Republic. Samantala, niyanig din ng magnitude 7.2 na lindol ang Northern Japan ngayong araw. Naramdaman ang epicenter ng lindol sa karagatan malapit sa Iwate Prefecture. Wala namang nasawi at malaking pinsala ang iniwan ng lindol, habang wala namang banta ng tsunami warning sa mga tirahan malapit sa dagat. Eugene Fernandez, IBC News.